Gusto mo bang malaman ang totoo? Gusto mo bang malaman kung bakit ko to ginagawa at kung sino talaga ako? Hello? Ma, Jing-chan, narinig ko na nawala na ang bata sa tiyan ng asawa mo. oo nga ma. Simula nung ipinanganak si Zia, matagal na rin naman siyang hindi nabuntis. Hindi madali magbuntis ulit. Ngayon bigla na lang nawala ang bata. Ma, tungkol dito, ipapaliwanag ko na lang sa ibang araw. Sige na nga, okay. Kahit na inis pa rin ako dun sa pagpapanggap ng asawa mo. Kahit na galit pa rin ako sa kanya, siya pa rin naman ang pinili mo. Jing-chan, bago ka magdesisyon, isipin mo muna ang kabuuan ng pamilya. Dapat mong isaalang-alang ang kabuuan ng pamilya, Jiyang. Naiintindihan ko. Hello, magandang araw. Gusto ko magpa-DNA test. Oo, paki-rush. Ching-ching, Pinagluto kita ng sabaw, pampalakas mo. Bumawan ka na. nawala ng anak natin. Pero ang may sala, malaya pa rin. Paano ako makakakain? Ching-chang, matagal na natin hinintay yung batang ito, ngayon nawala na siya. Hindi ka ba nasasaktan? Wala ka bang kahit kaunting lungkot? Anak ko rin siya. Siyempre masakit din sa akin. Pero ang may sala. Uminom ko muna ng sabaw. Sasagutin ka lang ang tawag. Jang Jing-chang, para lang mapanatili ang pamilya natin, nagawa ko isakripisyo ang isang anak. Huwag mo na akong pilitin na maging malupit ulit. Hello? Mr. Jiang, kamakailan lang, ang daming balita tungkol sa misis nyo. Malaki ang epekto sa stock price ng kumpanya. Gusto nyo bang mag-hold ng press conference kasama ang misis nyo para magpaliwanag? Gaano ba kababa ang stocks? Sa nakaraang 2 taon, hindi bumaba ng 80 million. Pero itong mga huling buwan, malapit nang bumaba sa 60. Sa loob lang ng 2 buwan yun. Lahat ng major stockholders nagtatanong na. For now, mapipigilan pa namin sila, pero hindi na pwedeng laging ganun. Hanggang kailan pa ba natin sila pipigilan? Ipayos mo na. Bukas 10 a.m. Pagpatawag ng press conference. Opo, sir. Press conference? Jang Jing-chang, anong pipiliin mo? Ikaw ang nagpamiti sa akin? Mukhang kilala ko ni Attorney. Attorney, sigurado ko bang aalis ka na lang? Ayaw mo bang malaman kung bakit kita tinatawag? Alam mo na bang tunay kong pagkatao? Hindi kita kilala. Ano ba yung pinagsasabi mo? Siguro nasisiraan ka na. Mukhang ang daming ibinigay sa'yo ni Chen Molly. Pero, ayaw mo bang malaman ang tungkol kay Jiang Xiao? Anong balak mo? Ako na lang ako usapin mo. Huwag mong idamay ang bata. Ang test mo naman. Hulaan ko nga. Ano bang kayang ibigay ng isang babae sa lalaki? Bukod sa pera. Siyempre katawan. Sa dami ng taon, ikaw at si Shen Muli, di ba't palihim na nagkaroon ng relasyon? Sinabi rin ba niya sa'yo na si Jiang Xiao ay anak mo? Sinabi rin ba niya sa'yo na si Jiang Xiao ay anak mo? Ikaw, paano mo nalaman? Paano? Kuya Xiaoyang,
Ayaw mo bang maupot muna at magkwentuhan? Naalala mo pa ba noon, nung unang dating mo sa bahay namin para maging copyright lawyer na magulang ko? Kakagraduate mo pa lang noon. Ako naman kakagraduate lang ng elementarya. Sabi ni mama, dapat Uncle Yang ang tawag ko sa'yo, pero sabi mo, parang pinatanda raw kita. Kaya binigyan mo ako ng 2 comic book para tawagin kitang Kuya Xiaoyang. Ngayon, Kuya Xiaoyang, matanda ka na ngayon. At ako naman, hindi na rin si Lin Xiao. Ako, Alam mo ba kapag ang tao lumubog sa tubig, unti-unting nauubos ang hangin ng baga mo? Kapag di mo na kaya at gusto mo nang huminga ng bagong hangin at papasok lang ay maalat na tubig ng dagat, sobrang sakit. Parang nanginginig ang buong katawan mo. Pero ang diwa mo parang palutang lang sa ere. Wala kang magagawa kundi panoorin ang sarili mo. Unti-unti kang nilalapit sa kamatayan. Alam mo ba kung anong pakiramdam nun? At alam mo ba, yung mga namatay sa saksak o tumalon sa taas at namatay, anong iniisip nila bago sila mamatay? Ang mga magulang ko, masasabi mong sila ang tumulong at nandiwala sa'yo. Nakita mo ba kung paano sila namatay? Alam ko namang di kita maaantik sa mga sinasabi ko. Siguro kasi matagal na rin mula nung huli akong nakipag-usap bilang Lin Xiao. Hindi ko mapigilang magsalita ng madami. Pero ito, sapat na ba to para makuha ang totoo mula sa'yo? Teacher Fu, bakit nandito ka pa rin sa bahay namin? Hindi pa ako tinatanggal ni Mr. Jiang. Ken ba? Pero tingin ko malapit na rin siguro. Alam mo naman siguro, bukas ng 10:00 ng umaga, sasamahan ako ni Jiang Cheng sa media press conference. Aaminin ko, magaling ka, marami kang paraan. Dahil sa'yo bumagsak ng husto ang stock ng Jiang Group. Pero may isang bagay kang hindi nakita. Si Jing Sheng, 30 years old na siya ngayon. Isa lang siyang ganap na lalaki na alam ang takbo ng lipunan. Para sa kanya ngayon, kapangyarihan, katayuan, pera, kita at pagpapatuloy ng pamilya. Lahat ng yan, ang dami-dami sa harap ng Gain Xiao. Hindi niya isusuko ang meron siya. Hindi niya gagawin yan para lang sa'yo. Sa kabaliktaran pa nga, kaya pa niyang isakripisyo ang katotohanan at dangal. Kahit alam niyang hindi talaga ako si Lin Xiao. Pipiliin pa rin niyang ituloy ang paglabas na to kasama ako. Ganun ba? Xiao, masyado kang nagmamadali at masyado mong iniisip na magaling ka. Ang dahilan kung bakit madali lang kitang nalapitan. Dahil marunong akong magtago at maghintay. At yan ang dahilan kung bakit hindi mo ako matatalo. Kung talagang iniisip mong di mo ko kayang lampasan, bakit mo naman kailangan magmadali at isakripisyo ang sarili mong anak para lang siraan ako? Ikaw, maghintay ka lang. Ang katauhan ni Lin Xiao, akin lang yan. kamakilan lang. Bumagsak ang stock price ng Jiang Group. Bilang chairman, aakuin ko ang responsibilidad dito. Gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat ng shareholders ng Jiang Group at sa media friends mula sa kiyabaturan ng aking puso. Alam ko, marami kayong gustong itanong. Ngayon, sasagutin ko na sabay-sabay. Pwede na kayong magtanong. Miss Jiang, kamakilan lang ilang beses ka raw nagsinungaling. Anong masasabi mo dito? Bakit ka raw nagsinungaling? Dahil ba kulang ka sa talento at hindi mo kayang dalhin ng titulong talented woman? Di ba galing ka sa pamilyang intelektual? Lahat ba ng pinapakita mo ipeke lang? Ako ang may kasalanan sa inyong lahat. Ako ang nagkamali. Sa mga nakarang araw, patuloy ako nagsisisi sa sarili ko. Nahihirapan ako makatulog sa guilt.
Dahil doon, nawala pa ang anak ko sa sinapupunan ko. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makita kung anong itsura ng mundo. Oo nga pala, dati sabi nila buntis daw siya. Kita mo naman lumaki ang tiyan niya. Pero ngayon, ang flat ng tiyan niya. Baka nga totoong nakunan siya. Kawawala lang ng anak niya tapos ganyan tayo magtanong. Hindi ba masyadong malupit? Kung tutuusin, moral issue lang naman to. Hindi naman siya kriminal eh. Mga utu-utu lang talaga tong mga to. Konting pag-iyak ko lang. Malulusutan na agad ang lahat. Nagsisinungaling siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sino siya? Kilala ko siya. Siya ang sikat na abogado. Magalitan ba sila ni Lin Chinyaw? May history ba sila? Attorney Yang, ano pinagsasabi mo dyan? Alam mo ba kung anong kasunto? Siyempre alam ko. Dumating ako ngayon dito para ilantad ang mga kasinungalingan mo. Ikaw? Pugi yan. Ikaw na naman. So ito na. Pwede na ba to kapalit ng mga totoo mong sagot? Sinabi ba sa'yo ni Shenli na anak mo si Jiang Xiao? Basta tinulungan mo siyang itago ang totoo, pwede na siyang manatili sa pamilya Jiang. Makakatanggap siya ng pinakamagandang edukasyon paglaki niya. Siya ang magmamana ng negosyo ng pamilya Jiang. Naintindihan ko kung bakit ka pumayag. Kasi kahit maging pinakamagaling kang abogado, wala kang kayang ibigay sa anak mo. Katumbas ng kaya nilang ibigay. Nakakalungkot lang kasi niloko ka lang talaga ni Shen Molly. Si Jiang Xiao hindi mo talaga anak. Bakit? Sinabi niya anak ko si Xiao. Sinabi niya para doon maiwasan na mabuntis siya ng di sinasadya. Baka raw mahalataan ng pamilya Jiang. Kaya niya ako pinavasectomy. Akala ko may anak na ako. Kaya pumayag ako. Bakit niya ako niloko? Kung hindi niya sasabihin yun, paano kanya makokontrol? Simulat sa pool, hindi kanya minahal. Pinaglaruan ka lang niya sa ilang taon. Sigurado ka bang sa katulad niya? Ipapahamak mo ang lahat ng meron ka? Anong gusto mong pagawa sa akin? Attorney Yang, sa harapan ng media, sabihin mo lahat ng nalalaman mo. I-expose mo ang totoo. Ang babaeng ito, hindi talaga siya si Lin Chinyaw. Isa lang siyang impostor! Sir, ano pong ibig niyo sabihin? Pwede niyo po ba linawin? Sinasabi po si Miss Jiang, hindi siya si Lin Xiao. Sino siya? May ebidensya po ba kayo sa lahat ng sinasabi ninyo? Attorney Yang, tigilan mo na yung mga kalokohan mo. Huwag mo na kalimutan ang mga sinabi ko sa'yo noon. Sa puntong ito, akala mo ba magpapagabit pa ako sa'yo? Sa tingin mo ipaglalaban pa kita? Alam ko na lahat ng katotohanan. Chen Molly. Sino ba talaga si Chen Molly? Chen Molly? Ba't tingin ko lang narinig ang pangalan na yan? Ano yung Chen Molly? Hindi ko alam yan. Ako si Lin Xinyao. Ako ang asawa ng Jiang Group. Ako ang legal na asawa ni Jiang Jingsheng. Chen Molly, talagang ganyan ka pa rin, matigas pa rin ang ulo mo. Paano mo ipapaliwanag ito? Ikaw, anong masasabi mo ngayon? Sa dami ng taon na lumipas, niloko mo lang ako. Pinaikot mo lang ako! Tingsha. Ako? Bakit? Hindi ba si Mrs. Jiang palaging magaling magsalita? Ngayon hindi ka makasagot? Attorney Yang, sabihin mo nga lahat ng alam mo. Ilantad mo ang lahat. Okay, usap. Huwag mo sabihin. Pangako mo lang ngayon. Chen Molly, sa tagal ng panahon, ginawa mo akong tanga. Akala mo ba, maniniwala pa ako sa'yo? Siya si Chen Molly. Dati siyang kaklase ni Miss Lin. Magkaklase sila ni Lin Chinyaw. Naawa si Miss Lin sa kanya. Ulila siya galing sa probinsya. Kaya't palagi niya itong tinutulungan. Tinuring niya itong matalik na kaibigan. Pero siya, pinagnanasaan niya talaga ang kayamanan ng pamilya Lin. Pati rin ang pagkatao ni Miss Lin. Kaya't pinagplanuhan niya ito at pinaikot niya para mapatay. Pagkatapos nagpaayos siya ng muka para magmukhang si Miss Lin. At sa huli, itinapon niya si Miss Lin sa dagat at nalunod. At pagkatapos nun, wala nang humadlang. Kinuha na niya ang lahat ng pag-aari ni Miss Lin. Kasama na rin dito ang boyfriend niya.
Hindi ba't matagal na kayo nagtatanong? Kung bakit kahit graduate siya sa sikat na art school, sinadya niyang sakta ng kanyang mga kamay para makaiwas sa pagbibinta? Hindi ba't gusto niyong malaman kung bakit niya ginamit ang sarili niyang pangalan para ilabas ang gawa ng kanyang ina? Dahil hindi siya ang tunay na Lin Xingyao. Wala siyang talento, katulad ni Lin Xingyao. Kaya takot siyang mabuking. Ano? Talagang impostor siya? Grabe ang laki ng balitang to. Kung totoo man yan, lahat ng ginawa niya dati. May paliwanag na. Impostor nga siya. Kahit magkunwaring maganda sa labas, hindi mo mapapeke ang pagkatao. Siguro tignan ulit natin ang sitwasyon. Kung tutuusin, ngayon lang talaga pumanig ang abogado sa kwentong to eh. Paano kung nagsisinungaling lang siya? Oo nga, attorney. Paano mo mapapatunayan na totoo ang sinasabi mo? Dati akong copyright lawyer nila Miss Lin at mabait silang tao at palaging maayos ang pakikitungo. Tinuring nila akong parang sariling anak, parang sariling estudyante. Pero ako, hindi ako nagpalaban sa tukso. Siya ang dahilan. Siya ang nagbayad ng mga siga noon para magkunwaring niyurakan siya. At si Miss Lin, dahil gusto niyang iligtas, hinarap niya sa panganib. At pinagsasaksak siya ng mga gun na yon sa huli. Habang nire-review ko ang ebidensya, nalaman ko ang totoo. At pagkatapos nun, ginamit niya ang ganda niya para akitin ako. Naloko na ako nun. Pumayag na akong tulungan siya at itago ang totoo. At dahil doon, itinago ko lahat ng alam ko. Nung gabing namatay si Mr. Lin, si Mrs. Lin naman, dahil matagal na siyang pinapainom ng gamot, naging mahina ang isip niya at hindi niya kinaya na makita mismong patay ang asawa niya. Tumalon siya sa building at namatay. At pagkatapos nun, si Miss Lin, pinarape niya sa mga goons at sinaktan ng mukha. Tapos itinapon sa dagat para malunod. At pagkatapos nun, hindi na siya muling nakita. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Siya! Lahat yan gawa-gawa lang niya! Siya ang biniyari ni Fuya para siraan ang pangalan ko! Fuya yan! Ang sama mo, ginaganyan mo ako, tignan mo lang! Kung gusto mo, ikukulong kita! Ngayon, ikaw ang malapit ng makulong. Ngayon, ikaw ang malapit ng makulong. Ako? Kukulong? Pulaw siya. Nasa panahon tayo ng batas. Kailangan na may matibay na ebidensya. Lahat ng sinasabi niyo, lahat yan pagbibintang lang. Matagal ko nang alam na hindi mo aaminin. Kaya nga may hinanda ako. May ebidensya na hindi mo matatanggihan. Ang tatay mo ay isang artist. Wala naging seryosong problema sa buhay niya. Hindi siya dumaan sa matinding hirap. Kaya sobrang awa at malasakit niya sa iba. Ang ginawa ko lang naman, nagbayad ako ng siga para kunwaring nilapastangan ako. Hindi siya nagdalawang isip at pumasok agad. Paano mo nakuha ang recording na yan? Ibigay mo yun sa akin! Alam mo kung gaano kakatuso? Pero dumating ka rito para kay Liuma para mahigante. Pero sa tingin mo ba, darating ako nung walang hawak ng ebidensya? Pero di ko ikinakalang ikaw pa ang kusang nagbigay ng ebidensya laban sa sarili mo. Talagang nakakagulat. Uy, Hiwan, isusumpa kita! Tama ba yung ginagawa mo? Hindi ka ba nadadala sa kahiyan? Chang Jingsan, asawa mo ko. Kawawala lang ng anak natin tapos ngayon siyang pinapanigan mo? Asawa nga kita. Pero ikaw ba talaga ang pinakasalan ko? Pero ako ang nagluwal ng anak mo. Huwag mong kalimutan, ako ang tunay na ina ng anak mo. Di ba sabi ni Miss Jiang kanina na anak ni Atty. Yang si Jiao? Bakit ngayon anak na uli ni Mr. Jiang? Tumimik ka! Lahat ng to dahil sa sinira mo ang buhay ko! Tama na! Ikaw ang unang nanira lahat na kayamanan ni Lin Xiao. Mga ginoo, mga pulis. Ayun na po siya. Yang Jiao, nag-report ka sa pulis, huwag mong kalimutan. Kapag nahuli ako, kasama ka rin makukulong. Alam ko, Alam mo rin? nadala lang ako noon ng mga salita mo. Nabigo ko si Mr. at Mrs. Lin. Lahat ng tiwala nila tulong sa akin. Dahil sa akin, namatay silang may dalang sama ng loob. Ito ang karma ko. Pero ikaw, kailangan mo rin pagbayaran ng ginawa mo. Paibo, sumama na po kayo sa amin. Pakitulungan po kami sa investigasyon. Sige po. Chen Moli. Hindi siya si Jin Yang. Ikaw. Ikaw ba talaga si Xingyang? Chen Moli. Hindi siya si Xingyang. Ikaw. Ikaw ba? Hindi.
Ito po ang record nyo. Maaari na po itong gamitin sa korte bilang ebidensya. Kung okay po sa inyo, pakipirmahan na lang po dito. Sige po. Pwede na po kayong umuwi. Salamat. Pwede ko bang makita yung dalawang suspect? Ano ka ba? Pumunta ka pa rito para pagtawanan kami? Malapit ka nang humarap sa kasong pagpatay, rape, at panlilin lang. At iba pang kasong kriminal. Halos siguradong bitay ang sentensya mo. Chan Moni, gusto lang kitang tanungin. Nagsisi ka ba kahit minsan? Ang tanging pinagsisihan ko lang ay hindi ko siniguradong patay ka na. Nung itinapon kita sa dagat kung alam kong buhay ka pa, hindi sana nangyari lahat ng gulong to. Kita mo? Kahit ngayon wala ka pa rin pagsisisi. Lin Xiao, akala mo panalo ka na. Ako ang ina ni Ziyaw. Sigurado si Jiang Sheng hindi niya hayaan na ang anak niya ay may inang kriminal. Gagawin niya ang lahat para mapagaan ang parusa ko. 30 taong gulang ka na. Bakit parang paurong pa rin nung inisip mo? Kahit gaano kayaman si Jiang Jingsheng, tandaan mo, negosyante lang din siya. Akala mo ba lalabanan niya ang batas para sa'yo? Hindi ganun ang panahon ngayon. Ang tanging pwedeng sana magligtas sa'yo ay yung anak mo noon, yung dinadala mo sa tiyan mo. Kasi sa batas ngayon, pag buntis ang akusada, madalas binibigyan ng suspensyon ng parusa. Pero ikaw, pinili mong tapusin ang buhay niya. Alam mo ba, nung tumulan ka mula sa balkonay, alam mo ba kung anong naramdaman ko? Sobrang saya ko, promise. Akala ko, may tao pa palang kasing tanga mo sa mundo. Nagkusang loob ka pa. Nabitawan yung dapat na paglaban mo. Dapat sana, gusto ko pa sanang paglaruan ka. Pagkapanganak ng anak mo, saka ko siya kukumpletohin ang plano ko. Pero ikaw mismo nagbigay ng pagkakataon. At inabot mo pa sa akin. Lin Xiao, dapat ikaw ang mawala! Pero ang talagang mawawala ngayon, ikaw yun. Chin. Miss Fu, meron pa ba kayong papagawa? O asikasuhin? Dati ayaw ko nang sabihin sa'yo. Pero dahil bumalik ka sa tamang daan at tinulungan mo kami sa pulis, malaking utang na loob ko sa'yo. Kaya nagdesisyon akong aminin na may itinatago akong isang bagay sa'yo. Tungkol ba ito kay Ziyaw? Oo. Yung resulta ng DNA test, pinalitan ko yun. Si Ziyaw? Totoo, anak mo talaga siya. Pero dahil sa pagtatakip mo, namatay ang buong pamilya ko. Kailangan mo rin pagbayaran ng ginawa mong yan. Pero, bakit mo sinabi sa akin ngayon lang? Kung di ko sasabihin, paano kita magbibigyan ng hustisya? Chinyaw, ang dami mong nabago. Siyempre, dumaan na muna ako sa bingit ng kamatayan. Hindi pwedeng hindi ako maging ingat ngayon. Gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? Medyo mabigat ang dibdib ko. Sumasakit ang ulo ko. Alam mo naman siguro ang kondisyon ng katawan mo, di ba? Marami kang matagal na sugat at pilay. Ilang organs mo ang mahina na. Sa totoo lang sa lagay mo, dapat hirap ka nang bumangon. Pero nakakakilos ka pa rin sa labas. Tunay na milagro. Siguro kasi meron pa akong gustong tapusin. Siguro naawa rin ng Diyos sa akin. Doktor, pwede na ba akong lumabas? Lumabas? Ang katawan mo talagang ubos na ang lakas mo. Dapat manatili ka lang muna dito. Wala rin namang silbi. Hindi na ako gagaling. Alam ko na yan, simula pa noon pa. Kung hindi lang talaga may isang bagay pa akong gustong tapusin. Matagal na sana akong nawala. Pero kung lalabas ka ngayon, pinakamahaba ng isang buwan ay tatagal mo. Dok, pakiayos na lang po. Yung discharge ko.
Pa, Ma. Pasensya na, ngayon lang ako nakadalaw sa inyo. Dati kasi andyan pa ang kalaban. Hindi ko na kayo kayang harapin. Pero ngayon si Chen Molly nahuli na ng pulis. Gusto ko lang sanang ibalita sa inyo magandang balita. At makita kayo ulit sa huling beses. Siguro napakasama ko talagang anak. Wala man lang ako naibigay na araw. Para suklian ang pagmamahal niyo tapos pinahirapan ko pa kayo. Hindi ko alam pagdating ko riyan. Tatanggipin niyo pa rin kaya ako? Pa, Ma. Hanggang sa kabilang buhay, naitama ko na ang mali. Hanggang sa kabilang buhay, ah. Chinya. Guilty. Walang kahit anong dagdag. Naalala ko yan ang gusto mo. Mr. Jiang, pumayag ako ngayon na kausapin ka. Dahil gusto ko rin sanang sabihin sa iyong diretsahan, hindi ako si Lin Xinyao. Matagal nang patay si Lin Xinyao. Sana hindi mo na ulit ako mapagkamalan. Alam mo ang lahat ng tungkol kay Lin Xinyao. Pinagiganti mo rin ang pamilya nila. Kung hindi ka si Lin Xinyao, sino ka? Bago namatay si Lin Xinyao, binigyan ako ng maraming pera. Pinaghiganti ko sila. Siguro naman. Okay ka na dun. Hindi ako naniniwala. Simula nung pumasok ka sa bahay ko, na parang pamilyar ka sa amoy ko. Yung paraan ko paano ko magpinta. Yung chess moves mo, katulad mo talaga siya. Chinya, galit ka pa rin ba sa akin? Dati ginagamit niya ang mukha mo at naloko ako doon kaya niniwala ako sa kanya. Pero ngayon alam kong totoo dahil mahal kita. Oo, kamukha mo nga siya. Kaya hindi ko na naisip na may mali. Mr. Jiang. Tingnan mo ang tubig na yan. Ang alat. Ang hangin. Sa tingin mo ba romantic to? Sinyaw ako. Siyempre romantic siya. Ang dami-daming turista pumupunta rito para magpa-selfie. Pag-picture, mag-relax. Ibig sabihin talagang maganda dito. Pero para kay Lin Xinyao, ang lugar na to ay sobrang lamig at nakakatakot. Hanggang sa kaluluwa niya may marka ng takot, puno ng desperasyon at sindak. Sabi nila noong gabing namatay si Lin Xinyao, nagdi-date kay ni Chen Molly, sweet na sweet pa. Chen Zhongsheng, pag namatay ang isang tao, lahat tayo may sariling impyernong dadaanan. Sir, ito po ang DNA test result. Si Yang Master Ziyaw. Wala po kayong biological na relasyon. Ang tunay niyang ama ay si Yang Jingyuan. Naintindihan ko. Si Miss. Ang kaso ni Chen Molly ay ililitis na sa isang araw. Aaten po ba kayo? Oo. Gusto kong marinig mismo ang hatol ng death penalty na ipapato sa kanya. Sige po, iayos ko ng schedule niyo. Sinyaw. Ito ba ang parusa mo para sa akin? Ngayong umaga, ang kaso pagpatay sa buong pamilya ay nililitis sa City of Court. Si Chen Muli ay salawin at ngayon ay tatanggalan ng karapatang mabuhay dahil na rin sa kanyang salang pagpatay. Sa wakas, naipaghiganti ko na si Mama at Papa, pati sarili ko. Yan, you need to see some treatments. No. Why? Where are you going? Pupunta ako sa lugar na maraming bulaklak. Kung saan tahimik kong haharapin ang kamatayan. I cannot understand you. Hello?
Mr. Zhang, pumayag na si Yang Jinyuan. Kinumpirma niyang si Teacher Fu talaga ay si Miss Lin. Boss, saan po kayo pupunta? Pupunta ako si Huyao. Kaka-check ko lang. Sa Teacher Fu may ticket na ngayong araw. Malapit nang lumipad ng flight niya. Boss Yang! Boss Yang, huli na. Lumipad na ang eroplano. Ikaw, bilhan mo ako ng next flight. Pero boss, Bilis na! Noon, niloko ako ni Chen Molly. Kasalanan ko yon. Deserve ko yon. Pero mula ngayon, kahit ang buti pa ng buong buhay ko, hanapin ko si Huyao. At gusto ko mismong sabihin sa kanya, mahal na mahal ko siya. Kailanman, hindi nagbagong pagmamahal ko.